Welcome back sa Instant Tagalog Recaps. Today, may bago naman kaming recaps para sa inyo. Today, ipapaliwanag ko ang American science fiction comedy film na Idiocracy. May spoilers po, kaya ingat lang. Ang premise ng movie ay nakaset sa taong 2005. Sa simula ng movie, sinasabi na ang human evolution ay nasa isang turning point. Karamihan sa mga science fiction theories, ang prediction ay mas magiging advanced ang future ng mga tao at mas matatalino sila. Pero dahil ang mga tao ay nasa taas na ng food chain, ang evolution nila ay sumama ang takbo. Pabobo ng pabobo ang mga tao habang tumatagal. Sa ganitong sitwasyon, ang US Army librarian na si Corporal Joe Bowers ay nilapitan ng kanyang mga senior na nagpropose na maging parte siya ng isang importanteng experiment. Si Joe, na planong manatiling librarian hanggang retirement, ay nainis pero kailangan niyang sumunod sa utos. Tapos, dinala tayo sa isang private meeting ng ilang high-ranking military officials. Pinresenta ni General Collins ang idea niya sa ibang officers. Sabi niya, nakaimbento raw ang mga scientist ng human hibernation pod na kayang mag-preserve ng tao for an indefinite amount of time. Para daw ito ma-preserve ng mga tao ang kanilang pinakamagagaling na tao sa kanilang prime at buhayin sila ulit kapag kailangan. Pinili nila si Joe para maging unang test experiment dahil siya ang pinaka-average na tao sa military at walang malapit na pamilya. Similarly, kailangan din nila ng babae para sa experiment pero wala silang mahanap na perfect candidate sa military. Kaya pinili ni Collins ang isang prostitute na nangangalang Rita. Pinakita niya sa mga officers ang pictures nila ng manager ni Rita, si Upgrade, na nagpa-party pero naging uncomfortable ang lahat sa kwarto. Tinakpos niya ang presentation sa pagsasabing ilalagay ang mga subjects sa pods bukas at tatagal ang experiment ng 1 taon. Dahil highly classified ang experiment, bawal i-share ng mga opisyal na nandoon ang impormasyon kahit kanino. Kinabukasan, magkasama sina Joe at Rita sa isang waiting room. Nagpakilala si Joe at tinanong si Rita kung taga-anong sector siya. Dahil ayaw ipaalam na prostitute siya, sinabi ni Rita na painter siya. Tapos, pareho silang nilagyan ng IV at pinasok sa 2 human hibernation pods. Nag-freak out si Rita at sinubukang tumayo pero sinigurado ni Joe na alam ng mga scientist ang ginagawa nila. Sinabi niya na 1 taon lang sila sa loob kaya magiging okay lang ang lahat. Sa wakas, na-seal na sila sa loob ng pods. Pero nagsimulang magkaproblema nang maaresto si Officer Collins bilang parte ng isang prostitution sting. Kasama nila pati si Upgrade inaresto dahil siya raw ang ringmaster ng prostitution ring. Kaya wala nang mag-aalaga sa hibernation pods. Dahil sa skandal, sinarado ang military base at giniba ang building kung nasaan ang pods. Nakatulog sina Joe at Rita sa pods habang lumilipas ang mga taon. Kahit mukhang masama ang sitwasyon para sa dalawa, mas malala pa para sa sangkatauhan. Nagsimulang mag-evolve ang mga tao bilang mas bobong nilalang sa nakakatakot na bilis. Pababa ng pababa ang chart ng average intelligence habang tumatagal. May ilang umaasa na maitatama ng genetic engineering at science ang trend na ito ng evolusyon. Pero ang pinakamatalinong scientist sa mundo ay nakafocus sa mga bobong experiment tulad ng pagsubok na i-reverse ang hair loss o patagalin ang erections. In other words, ginagawa nila ang trabaho ng Diyos. Samantala, sumabog ang populasyon at patuloy na bumaba ang intelligence hanggang sa taong 2505. Sa lahat ng taong ito, hindi nila na-solve ang mga basic human problems tulad ng garbage disposal, kaya ang basura ay natambak na lang ng ilang siglo na walang anumang plano. Nilikha nito ang Great Garbage Avalanche ng 2505. At isang araw, dahil sa isang malaking garbage landslide, napunta ang hibernation pod ni Joe sa isang random na bahay. Naklabas si Joe sa pod, hilo at nalilito. Ang tao sa bahay ay nagngangalang Frito Pendejo. Hindi pinansin ni Frito ang tambak ng basura at ang ekstranghero sa bahay niya at nagpatuloy sa panunood ng mga weird na palabas sa TV. Puno ng advertisements ang screen at ang show puro lang yung lalaking tinatadyakan sa itlog. Mas matalino pa to kesa sa panunood ng Keeping Up with the Kardashians, sa totoo lang. Tumayo lang siya para sabihin kay Joe na huwag maingay. Nakita natin na yung couch niya may toilet din para hindi na niya kailangang tumayo ng paulit-ulit. Tapos sinabihan niya si Joe na lumabas at dumaan si Joe sa bintana. Mukhang nakakalito ang mundo sa labas para kay Joe at sinabi niya sa sarili na ang dami nang nagbago sa loob lang ng 1 taon. Pero hindi niya alam na napunta na siya sa taong 2505. Nakakita siya ng grupo ng mga tao sa gilid ng kalsada na puro slang at ungol ang salita. Naiintindihan sila ni Joe pero nang magsalita siya ng normal, tinawag nila siyang kung ano-ano at hinabol siya palayo. Nalilito si Joe at nahihilo rin kaya nagpasya siyang pumunta sa malapit na hospital.
Doon, pumunta siya sa reception at sinabi sa receptionist na galing siya sa army. Walang naintindihan yung babae at pinindot lang ang isa sa maraming button sa kanyang desk. May boses na nagsabi kay Joe na pumunta sa diagnostic area sa kanan. Nalilito, uminom siya ng tubig sa water fountain pero ang lumabas ay energy drink na Brondo imbes na tubig. Nang tanungin ni Joe ang isang bystander kung saan siya pwedeng uminom ng tubig, tinawanan lang siya ng lalaki dahil gusto niyang uminom ng ginagamit nila sa toilets. Tapos pumunta siya sa diagnostic area kung saan kailangan niyang maglagay ng plugs sa bibig, tenga at puwet. Nagkapalit-palit yung health professional sa mga plugs na isinaksak niya na sa mga parting yon. Nandidiring tinapos ni Joe ang procedure at pinapunta sa isang doktor. Habang naghihintay, nakita niya ang date na 2505 sa isang magazine pero binawala niya ito bilang misprint lang. Dumating ang doktor at sinagot lahat ng tanong ni Joe tungkol sa health niya gamit ang mga phrase tulad ng kick-ass. Ideklara rin niyang retarded si Joe at pinagbayad siya ng $5 billion. Sakto namang napansin ni Joe ang 2505 na nakasulat sa bill. Na-realize niya na 500 taon na pala siyang nasa loob ng pod. Halos hindi makapaniwala si Joe at pumunta sa bintana at naggulat sa nakita kasalukuyang kalagayan ng siyudad. Samantala, nag-freak out ang doktor dahil walang citizen tattoo si Joe sa pulso. Nagpanik si Joe at tumakas mula sa hospital habang tinawagan naman ng doktor ang pulis dahil hindi siya nagbayad ng bills. Sabi ng narrator, nagising si Joe sa isang mundong nasa krisis. Ang ekonomiya ay sobrang napabayaan, isang malaking dust bowl ang sumira sa lahat ng food supplies at ang #1 movie sa bansa ay tinatawag na Us. Nanood siya ng movie na nanalo ng maraming Oscars kasama na ang best screenplay para lang mapanood ang puwet ng isang tao sa loob ng 90 minutes straight. Sa gabi, inaresto siya dahil unscannable siya at dinala sa korte. Doon, binigyan siya ng abogado na si Frito Pendejo pala, yung unang taong nakita ni Joe. Pinagtawanan siya ni Frito habang tumatawa rin ang lahat sa korte. Maayos na pinresenta ni Joe ang kaso niya at ipinaliwanag kung bakit siya unscannable pero tinawanan lang siya ng mga abogado at judge. Sa huli, ideklara siyang guilty ng judge at sinentensyahang makulong. Samantala, nakalabas na rin si Rita sa pod at sinusubukang kontaktin ang manager at boyfriend niyang si Upgraded. Hindi siya successful dahil humihingi ang phone ng $2,000 para makontakti ito. Sakto namang nilapitan siya ng isang lalaki na niloko niya para makuha ang pera nito. Kasabay nito, dala si Joe sa isang automated tattoo place kung saan binibigyan ang mga citizen ng identification tattoo para maging scannable sila. Tinanong ng machine ang pangalan niya pero nagsimulang magpaliwanag si Joe na hindi siya sure kung anong nangyayari. Dahil dito, binasa ng machine ang pangalan niya bilang not sure at tinattoo ito sa kanyang pulso. Tapos dala siya sa isang aptitude at IQ test at tinanong ng mga basic addition. Nasagot ni Joe lahat ng tama at naggulat siyang makita ang mga tao sa paligid niya na hindi ito magawa. Pagkatapos noon, dala siya sa kulungan. Nagsimula na niyang ma-realize na lahat ng tao sa kasalukuyang mundo ay bobo kaya sinabi niya sa guard na dapat ay lalabas na siya ng kulungan ngayon. Pinayagan siyang umalis ng bobong guard pero nahuli ng alarms na may preso na tumakas at hinabol siya ng pulis sa mga kalsada. Kahit paano, natakas si Joe sa kanila at pumunta ulit sa bahay ni Frito. Naniniwala siyang may nakagawa na ng time machine sa nakalipas na 500 taon at humingi ng tulong kay Frito para makapunta doon. Hindi pumayag si Frito na tulungan si Joe pero niloko siya ni Joe sa pagsasabing bibigyan niya ito ng $8 billion kapalit ng tulong. Eventually, sinabi ni Frito na alam niya kung nasaan ang time machine dahil gusto ni Frito ng pera. Sakto namang kumatok ang pulis sa pinto, hinahanap si Joe. Tumakas silang dalawa sa bintana at nag-drive papuntang museum. Habang nasa daan, nakasalubong nila si Rita na nanloloko pa rin sa parehong lalaki. Sumakay si Rita sa kotse at nag-aalala na baka hanapin siya ni Upgrade para sa perang utang niya. Hindi pa rin alam na patay na ito. Habang nagdadrive sila, may nag-scan sa pulso ni Joe sa labas ng kotse at na-notify ang pulis sa location niya. Naubusan ng battery ang kotse at bumaba sila. Pagkatapos lang, lumapit ang pulis sa kotse at pinaputukan ito. Maya-maya, maraming tao ang sumali at nagsimulang mag-away-away sa excitement. Tumakas sina Joe, Frito at Rita umaasang makakarating sa time machine. Dinala ni Frito sina Joe at Rita sa Costco na sentro na ngayon ng lahat ng kalakalan. In-claim pa ni Frito na nag-aral siya ng law doon. Habang naghihintay sila ng metro, pumunta si Rita sa banyo. Bago siya bumalik, na-scan ulit ng aksidente ang pulso ni Joe at na-alert ang buong lugar na may kriminal. Dumating ang metro at sumakay si Frito pero hinintay ni Joe si Rita kaya lang nahuli siya ng pulis.
Pero sa pagkakataong ito, dinala siya sa White House imbes na sa kulungan. Doon, nakilala ng litong-litong si Joe, si Presidente Camacho at ang kanyang mga sekretaris. Pinagtawanan siya ni Camacho, sinabing akala niya mas malaki ang ulo ni Joe dahil matalino siya. Lumalabas na nagulat ang lahat sa IQ test na kinuha ni Joe sa kulungan dahil ito ang pinakamataas na score na nakita nila. Kaya dahil sa talino niya, ginawa ng presidente si Joe na bagong Secretary of Interior. Sa gulat ni Joe, ideklara rin siyang pinakamatalinong tao sa mundo. Pumunta ang lahat sa House of Representatives kung saan inanunsyo ng presidente na ang problema ng food scarcity at dust bowl ay sosolusyonan ng kanilang bagong Secretary of Interior, si Mr. Not Sure. Nangako rin siyang ipapardon ang sentensya ni Joe kung masosolve niya ang problema. Pagkatapos noon, nagkaroon ng cabinet meeting kung saan pinagsalita ng mga secretaries si Joe ng matalinong bagay. Nagsabi si Joe ng kung ano-anong komplikadong salita kaya naniwala sila na matalino nga siya. Tapos, pinakiusapan ni Joe si Frito na i-drawing ang mapa ng location ng time machine habang dinidistract niya ang mga secretaries. Kalaunan, dinala niya sila sa isang field kung saan dapat magtanim ng crops. Pinakiusapan din nila sila na kunin si Rita dahil baka makakatulong siya sa mga pananim. Palihim na inabot ni Frito kay Joe ang mapa. Kasabay nito, dumating si Rita doon. Isinama siya ni Joe sa isang tabi, planong tumakas gamit ang mapa. Pero pumalpak ang plano niya nang makita niyang puro lang squiggly lines ang mapa ni Frito. Tapos, na-realize ni Joe na dinidiligan pala ng mga tao ang crops ng energy drink na Brown Dough. Nagpatawag siya ng cabinet meeting para simulan ng gumamit ng tubig imbes na Brown Dough. Akala ng mga secretaries ang sama ng idea niya dahil ang Brown Dough ay may electrolytes. Kaya, imbes na makipagrasonan, sinabi na lang niya na kaya niyang kausap ang mga halaman at gusto nila ng tubig. Hindi alam ni Joe na ang energy drink ang naging sanhi ng pagbuo ng asin sa topsoil na pumatay sa mga halaman at naging sanhi ng dust bowl. Kaya, aktwal niyang sinusolusyonan ang mga problema nila. Sa loob ng ilang araw, naging maayos ang lahat. Pero hindi nagtagal, bumagsak sa zero ang stock ng Brown Dough dahil sa pagbaba ng production. Dahil dito, kalahati ng populasyon ang nawalan ng trabaho. Nagrayot sila sa labas ng White House sa isang eksenang nakakatakot na nagpapahiwatig ng kabubuhan ng panahon. Inanunsyo sa news na dinala si Joe sa korte dahil sa pagdudulot ng unemployment at napatunayang guilty. Sinentensyahan siya ng isang gabi sa rehabilitation. Sa New World, ang rehabilitation ay kapag ang isang kriminal ay hinahabol ng malaking monster truck sa isang arena habang nagsisigawan ng audience para sa truck. Kadalasan, ang rehabilitation ay nagtatapos sa pagkamatay ng kriminal. Dinala si Joe sa arena habang malungkot na bumalik si Rita sa White House handang pumunta sa time machine kasama si Frito. Ang rehabilitation ay na-broadcast sa national television. Hinahabol si Joe ng isang dambuhalang killing truck habang nagdadrive siya ng maliit na kotse na may dildo na nakastrap sa hood. Sakto namang napansin ni Rita ang isang rose plant na tumutubo sa labas. Na-realize niya na gumana ang idea ni Joe na diligan ng tubig ang mga halaman at pinakiusapan si Frito na dalhin siya sa arena. Plano niyang i-broadcast ang mga pananim sa Jumbotron para mapordon ang parusa ni Joe. Samantala, sinusubukan pa rin ni Joe na iligtas ang buhay niya mula sa death truck. Naarating si Rita doon on time at sinuwalan ang isang cameraman para sumama kay Frito at i-film ang mga tumutubong crops. Pagkatapos, pumunta siya sa monitoring room at kinuha ang control panel. Nakarating na rin si Frito sa field at kinuna ng mga crops. Na-broadcast ang clip sa malaking screen. Nang makita ito, iniligtas ni Presidente Camacho si Joe mula sa pagkamatay at pinardon ang parusa niya, kaya nagsigawan sa tuwa ang crowd. Ngayon, nasa isang frat party ang lahat sa White House. Sinabi ni Rita na ayaw na niyang umuwi dahil mas gusto niya ang future. Nagulat si Joe pero hindi niya pinilit na sumama ito sa kanya. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Pero bago umalis si Joe, pinawag siya ng presidente sa stage at ideklara siyang bagong vice president. Lahat ay nakatingin kay Joe na may pag-asa kaya pumayag siyang manatili sa 2505. Tapos may isang taong nagsabi na yung time machine stupid ride lang naman daw. Dinala ni Frito ang nalilitong si Joe sa machine at nalaman na ang time machine ay isang children's ride lang pala. Nagkat ang eksena sa ilang buwan makalipas kung saan nahalal si Joe bilang presidente ng United States at si Rita ang naging asawa niya at first lady. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang bagong panahon at umaasa ang mga tao na muling maging matalino ang sangkatauhan. Nagkaroon pa sila ng 3 anak ni Rita na sinasabing pinakamatalinong bata sa mundo. Mag-subscribe para sa mas maraming videos na tulad nito, i-on ang notifications at mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood!